Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay kwento ng maglolang Delia at Daday. Si Lola Delia ay isa sa kinatatakutang mambabarang noon sa lugar nila. Mas maayahalin tulad mo ito sa isang manggagaway. Dahil kahit sa antas ng isang babaylan ay kaya nitong labanan. Pero hindi naman ibig sabihin na isa na itong mambabarang ay masama na ito. Dahil ang totoo ay tumutulong pa ito sa mga tao. At maging mga albularyo minsan ay lumalapit din sa kanya, lalo na kapag hindi nila kaya ang kalaban. Si Lola Delia na ang gumagawa ng paraan para mapatay ang mga namiminsala sa kanilang lugar, gamit ang karunungan nito sa kaliwa. At dahil sumpa na sigurong maituturing ang pagiging isang mambabarang, ay may nakalaban noon si Lola Delia na isang malakas din na mambabarang. Bagamat wala itong laban sa kanya, ay ang anak naman ito ang pinuntirya at hindi ito naagapan ni Lola Delia kaya namatay ito. Naiwan kay Lola Delia ang 2 taong gulang na anak na babae nito. Maging ang kanyang manugang ay napatay din ng sumugod ito mag-isa sa kuta ng bumarang sa asawa niya. Kaya labis ang galit ni Lola Delia ng mga panahong yon. Lahat ng nalalaman sa itim na karunungan at mahika ay ginamit nito at nilipol ang buong angkan ng mambabarang ng mag-isa. At matapos ang gabing yon, ay bumalik si Lola Delia sa bahay ng albularyang pinag-iwanan nito sa kanyang apo. Kinuha ni Lola Delia ang bata, iniuwi at nangakong hindi na muling gagamit pa ng karunungang itim kahit kailan. Lahat ng kanyang mga gamit at mga libreta ay sinunog nito, maliban sa isa na kanyang ibinaon sa gitna ng kanilang bahay, para magsilbi na ring proteksyon nila at sa kanyang apo para hindi sila madalaw at mapasok ng mga masasamang nilalang, mapaaswang man, engkanto o maligno. Mabilis nang lumipas ang 10 taon at ang batang si Daday na dati ay 2 taon pa lamang, ngayon ay 12 na at nag-aaral. Lumipat din pala sila ng lugar kung saan walang may nakakakilala sa kanila, lalo na kay Lola Delia, para makapamuhay sila ng payapa ni Daday. Lola, nandito na po ako. Hay, mabuti naman na po. Kamusta ang eskwela? Hay nako, pawis na pawis ka na naman. Halika nga, at punasan natin ang likod mo ng bimpo. Lola, na-perfect ko po yung test namin kanina. Ang galing mo naman na po. Ang talino mo talaga. Siyempre, mana ako sa lola ko eh. Ay nako, inuto mo na naman ako. Sige na, ilagay mo na doon ang bag mo. Ipaghahanda kita ng merienda. Ipinaghanda nga ni Lola Delia ng merienda ang kanya nag-iisang apong si Daday. Kahit 2 lang sila sa buhay at mag-isang pinalaki ni Lola Delia si Daday, ay hindi naman ito nagulang ng pag-aaruga at pagmamahal sa kanyang apo. At lahat ay ibinibigay nito. Kaya masasabing masaya din si Daday sa kanyang Lola Delia. At kahit kailan ay hindi na ito nagtanong ng kanyang mga magulang. Isa pa, ay matalinong bata ito, masiyahin, at minsan ay may pagkamakulit din. Matapos ilagay ang kanyang bag, ay bumalik na ito sa mesa kung saan may nakahanda na itong merienda. Kahit si Lola Delia ang mag-isang kumakahid para sa kanilang 2, ay masasabing angat din sila sa iba nilang kapitbahay. Dahil nag-aalaga ng mga alagaing hayop si Lola Delia, kagaya ng baboy, manok at kambing na kanyang pinaparami. Meron din itong mga taniman ng gulay na siyang kinukuhaan nila ng pagkain minsan. Mabait si Lola Delia sa kanilang mga kababaryo, kaya ginagalang siya ng mga ito at nire-respeto. Nalingid sa kanilang kaalaman ang nakaraan ng matanda. At dahil nga ang maglola lamang ang namumuhay ng magkasama sa kanilang bahay at maliit na lupain, ay hindi din sila nakakaligtas sa mga masasamang loob na balak magnakaw sa kanilang mga alaga o kaya ay kanilang mga pananim. Pero lahat ng mga ito ay nabibigo. O apo, kumain ka na nitong nilagang saging. Masarap yan. Galing dun sa sagingan natin. Oh, salamat po Lola Delia. Walang anuman na po. Basta pagbutihin mo lang ang pag-aaral mo.
At susuportahan kita hanggat buhay pa ako, apo. Ibinaba ni Daday ang kanyang kinakain at niyakap ang kanyang Lola Delia. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Lola Delia. Mahal na mahal ko po kayo. Kaya huwag niyo po akong iiwan. Naku, apo. Siyempre naman hindi kita iiwan. Pero isipin mo din, apo. Matanda na ang lola. Hindi habang buhay. Makakasama mo ako. Basta, Lola, ayoko po. Mahal na mahal ko po kayo, Lola. Ako din naman, apo. Mahal na mahal kita. Kaya sige na. Kumain ka na. Matapos kumain ni Daday, ay nagpaalam ito sa kanyang lola na maglalaro sa labas ng bahay nila. Sige, apo. Pwede ka namang pumunta sa mga kaibigan mo para maglaro. Umuwi ka na lang bago dumilim. Lumakad na nga si Daday. Pero lingid sa kaalaman ng bata, ay pinasusundan pala siya nito sa mga alagang salagubang ng kanyang Lola Delia. Sundan niyo ang apo ko kung saan siya pupunta para alam ko. Lumipad na ang ilang mga salagubang nito. Kahit hindi na nang babarang, ay patuloy pa rin nag-aalaga ng mga salagubang si Lola Delia at ginagamit ang mga ito na tagabantay ng kanilang mga alagang hayop at tanim. Kaya alam niya kapag may mga nagnanakaw ng mga ito dahil sa kanyang mga salagubang. Balik naman sa batang si Daday, ay pumunta nga ito sa kanyang mga kalarong bata sa kanilang baryo. Ngunit habang naglalakad, ay nakita niya ang magkapatid na Saling at Berting na may dalang sisidlan. Saling? Berting? Saan kayo pupunta? Ay kayo? Maglaro tayo? Si susunod na lang, Daday. Maghahanap pa kasi kami ni Berting ng labong eh. Labong? Yun ba yung murang puno ng kawayan ba? Oo, Daday. Para maibenta namin at may pambili kaming bigas. May sakit kasi ang nanay kaya hindi siya nakapaglako. Kaya kami muna ni Berting ang maghahanap buhay. Ganun ba? Kaya pala hindi ka na nakakapasok, Saling. Sige, mabuti pa, sasama na lang ako sa inyo. Sigurado ka ba, Daday? Baka hanapin ko ng lola mo, ha? Hindi, Saling. Nagpaalam naman ako eh. O sige, ikaw ang bahala. Lumakad na nga ang tatlo, patungo sa kawayanan sa tabi ng ilog para manguha ng labong. Habang naglalakad ay nakasalubong naman nila ang isa nilang kaklase na mayabang at matapobre dahil anak ito ng mayamang kapitan sa kanilang lugar. Daday, si Mabel, kasama na naman ang mga kaibigan niyang masasama ugali. Alika, sa iba tayo dumaan. Bilisan mo. Ngunit hindi pa man sila nakakaiwas, ay nakita na sila nito at tumakbo ito papalapit sa kanila. Saan kayo pupunta? Mga amoy basura. Sa ilog, Mabel. Dadaan lang kami. At sino nagsabing pwede kayong dumaan dito? Ako. Bakit? Hindi naman sa'yo itong daanan ah. Aba, kasama mo pala si Daday, kaya pala ang tapang mo na ha? Hindi naman, Mabel. Nakita lang namin si Daday at siya ang sumama sa amin. Teka, bakit ba? Ano bang problema mo kay Saling, Mabel? Wala naman siyang ginagawa sa'yo ah. Wala. Pero may utang ang nanay niya sa amin, kaya malaki yung utang na loob niya sa amin. Kaya pwede kong gawin ang gusto ko sa kanya. Hindi naman tama yun ha. Pagka may utang sa inyo ang nanay niya, gaganyanin mo na si Saling. Bakit ba nakakaalam ka dito, Daday? Kaibigan ko si Saling at Berting eh. Bakit? May angal ka? Tama na, Daday. Huwag mo na lang siyang patulan. Hindi, Saling. Hindi tama ang ginagawa niya. Nakita ko nga nung nakaraan. Ikaw pa ang gumagawa ng takdang aralin niya. Binibigyan mo pa siya ng mga sagot sa test natin. Hindi tama yun, ha? Uy, Daday. Wala ka na doon.
Kaya huwag ka na makaalam. Umuwi ka na lang sa lola mong mukha mang kukulam. Ano sabi mo? Bawiin mo ang sinabi mo sa lola ko, Mabel. Kung hindi, uupakan kita. Eh, totoo naman ah. Sabi ng mga tao, mangkukulam daw ang lola mo. Sinabi nang huwag mong tawagan mangkukulam ang lola ko eh. Sinabunutan ni Daday si Mabel. Kaya nag-away sila na mabilis naman silang inawat ni Saling at Berting. Pati na din ang iba pang mga bata na kasama ni Mabel. Anak ko ngayon, huwag na huwag mong tatawagin mangkukulam ang lola ko. Sisisunod ah, at hindi kita uurungan. Isusumbong ko to sa tatay ko, Daday. Ikaw din, Saling. Amanda kayo sa akin. Tumakbo na nga si Mabel na umiiyak kasama ng mga batang kasama nito. Hindi mo na sana pinatulan si Mabel, Daday. Sigurado, isusumbong niya tayo si tatay niya. Pag-iinitan na naman kami noon at sisingilin sa utang naman sa kanila. Alika, Berting. Saling, sumama kayo sa akin sa bahay. Ihingi tayo ng tulong kay Lola. Pero, mangunguha pa kami ng mga labong, Daday. Huwag na, Saling. Dinaling tayo sa taniman ni Lola manguha ng mga gulay. Hinila na ni Daday sina Saling at Berting. Kaya wala nang nagawa ang magkapatid kung di ang sumunod kay Daday. At nang malapit na sila sa kanilang bahay, ay nakaabang ng kanyang Lola Delia sa kanila. Lola, paano niyo po nalaman na pauwi na po ako? Magandang hapon po, Lola Delia. Ay naku, Apo. Bakit ka nakipag-away? Di ba ang sabi ko, huwag kang makipag-away at masama yun? Sino po ang nagsabi sa inyo na nakipag-away po ako, Lola? Ang tanong ko ang sagutin mo, bakit mo sinabunutan ng kaklase mo? Lola, pinagtanggol ko lang naman po sinasaling kay Mabel at inaapay niya sila. Tapos, sinabihan pa na kayo mangkukulam daw kayo kaya hindi ako nakapagpigil. Kaya ayun, sinabunutan ko siya. Akala niyo ha? Nagulat naman si Lola Delia sa sinabi ng kanyang apo. Apo, huwag kang mananakit hanggat hindi ka sinasaktan. Hayaan mo lang magsalita na magsalita. Umuwas ka na lang. Lola, kawawa naman po kasi sinasaling. Ginigipit nila porque may utang sa kanila ang nanay ni Saling. Ay nako, bakit kasama mo sina Saling at Berting? Kasi po, Lola, mangunguha sana kami ng mga labong. Pero yun nga, nakasalubong namin si Mabel, kaya hindi kami natuloy. Kaya ang sabi ko sa kanila, sa taniman nyo na lang kami kukuha at saka ibenta namin. Pwede po ba, Lola? Total, wala naman kami pasok bukas. Pwede naman. Pero bukas na lamang kayo mamitas at hapon na. Para bukas, sariwa ang gulay na maibebenta ninyo. Talaga po, Lola? Salamat po. Sabi sa'yo, Saling, ang bait ng lola ko, hindi ba? Kaya nagagalit ako pag may nalalait sa lola ko eh. Ang mabuti pa, Apo. Samahan mo sina Saling sa taniman natin. Tapos manguha kayo ng mga gulay na iuulam nila. At pupunta tayo sa bahay nila. Dahil balita ko, may sakit daw ang nanay nila. Opo, Lola. May sakit nga po. Kaya nga po hindi ito nakakapasok sa Saling sa paaralan eh. Sige na. Kumuha na kayo doon ng gulay. At magdadala tayo ng manok. Kakatayin doon para may ulam sila. Magmadali na kayo. Salamat po, Lola. Tara na, Saling. Berting. Lumakad na nga ang magkakaibigan at kumuha ng mga gulay. Pagkatapos ay hinintay nila si Lola Delia na kumuha din ng manok para lutuin. Ay na si Lola, Saling. Tara na sa inyo. Pupunta kayo sa bahay namin, Daday. Maliit lang yun at saka sira-sira pa. Ano naman, Saling? Di, sasabihan ko si Lola na ipaayos niya.
Naku, Seleng. Nakakaya. Saka wala kaming pambayad. Madami pa nga kaming utang eh. Lumakad na nga sila patungo sa bahay ni na Saleng. At dito ay nadat na nila ang nanay nito, kausap ang asawa ng kapitan, at kasama din si Melba. Kaya tumakbo si na Saleng at Berting papunta sa nanay nila. Nay, bakit po kayo tumayo? May lagnat pa po kayo, hindi ba? Oh, eto na pala ang mga anak mo na nanakit sa anak ko. Ano gagawin mo ngayon? Hindi po namin sinaktan ng anak niyo, Aling Maida. At ano ang ibig niyong sabihin? Na sinungaling ang anak ko? Ang kapal naman ng mukha niyo. Malaki pa nga ang utang niyo sa amin tapos ganyan pa kayo. Sinungaling pala yung anak niyo eh. Hindi naman sinasalang ang kalaban niyo, Aling Maida. Dahil ako, sinabihan niya ang lola ko namang kukulam. Saka siya naman ang nauna. Inaapi niya sinasaling. Aba, walang modong bata to ah. Baka nakakalimutan mo. Kapitan ng asawa ko. Baka ipadampot ko kayo sa mga tanod namin. Bakit hindi mo subukan? Away bata lang naman yan. Nakikialam ka, matanda ka na ah. Hoy, huklubang matanda ka. Piliin mo ang kinakalaban nyo ah. Kinakampehan mo pa ang hampas lupang yan. Baka hindi ako makapagtimpi. Pati ikaw madamay sa galit ko. Ay pangit, huwag mong insultuin ang lola ko ha. Apo, tumahimik ka ah. Kaya ko na to. Kaya? Talaga lang ah. Baka isang tulak lang kita. Matumba ka na dyan. Tama na Maida, huwag mo nang patulan si Lola Delia. Paumanhin kong nagawang masaktan ng anak mo ng mga anak ko. Saling, Berting, humingi kayo ng tawad. Pero Nay, hindi naman kami may kasalanan. Saling, huwag nang matigas ang ulo. Patatawarin ko lang ang mga hampas lupang yan, Mama, kung hahalikan nila ang paa ko. Sige anak. Ano Celia? Narinig mo ba ang sinabi ng anak ko? Hindi ba inutusan mo na ang mga anak mo na halikan ng paa ng anak ko? Kung hindi bayaran niyo ang utang niyo sa amin ngayon din. Tumingin si Saling sa kanyang ina na tumango naman ito, na parang nagmamakaawa na sige na umano para walang gulo. Kaya lumuhod na sina Saling at Berting. Hahalik na sana sa paa ni Melba pero hinatak sila ni Daday. Ug Seleng, sobre na kayo, Aling Maida. Ginagamit niyo ang kahirapan nila para alipustahin sina Seleng at ang nanay niyo ang sasama na ugali niyo. Aba, paka-elemerang bata to ah. Gusto mong masaktan? Sige, saktan mo ang apo ko. Sisiguraduhin kong gagapang ka sa gagawin ko sa'yo. Parang natakot din si Maida sa biglang pagbabago ng ora ng matanda, na parang bigla itong naging ibang tao. Kaya nagawa ding masindak si Maida. Kaya pinagbalingan niya na lamang si Aling Celia. Pakialamerang matanda. Celia, bayaran mo na lang ang utang mo sa amin ngayon. At kung hindi, umalis na lang kayo sa bahay niyo. Amin na yan bilang bayad niyo. Wag naman Maida, maawa ka naman sa amin oh. Walang matutulugan ng mga anak ko. Hindi ko nakasalanan yon. Sisihin mo ang mga pakialamerang maglola na to. Ang sama talaga ng ugali mo. Pasalamat ka nagbago na ako. Magkano ba ang utang nila sa'yo? Babayaran ko para matahimik ka na. Aba, ang yabang mong mga tanda ka ha. Sige, 20,000. Ano? Di ba 10,000 lang ang utang ko sa'yo, Maida? Bakit naging 20,000 na? Siyempre, may tubo na yun, Celia. Alangan namang wala. Ano, babayaran niyo ba? May dinukot sa bayong nito si Lola Delia at nagulat silang lahat sa dami ng pera at ibinigay yun kay Aling Maida. Ayan, kunin mo. Sobra pa yan, kaya tigilin mo na ang mag-inang to.
Mabilis namang kinuha ni Maida ang pera at tiningnan kung totoo ba ito at hindi peke. At nang malamang totoo ay napangiti na ito. Aba, ayos ka ding matanda ka ah. Hindi ko alam na madami ka palang pera. O siya, mabuti nga at nabayaran niyo na ako. Hindi na ako babalik sa lugar na to. Nangangati ako. Tara na nga anak. Lumakad na ang dalawa. Kasama ng ilan itong mga tanod na wala ding magawa kundi maging sunod-sunuran sa mga ito. Salamat po sa inyo, Nana Delia. Hayaan niyo po. Babayaran ko sa inyo pa unti-unti ang binayad mo kay Maida. Naku, Celia. Hayaan mo na yon. Huwag mo nang bayaran. Ang mabuti pa pumasok na tayo sa loob ng bahay niyo para makahiga ka na At ang sama pa ng itsura mo Sa leeng, ihiga mo na ang nanay mo Opo, Lola. Tara, Nanay. Apo, tulungan mo ako magluto. Opo, Lola. Sige po. Pero Lola, saan ka kumuha ng pera? Bakit ang dami niyo pong pera? Saan pa? Di dito sa bayong ko. Hayaan mo na yon. Ang mahalaga wala nang utang sinasalain, hindi ba? Opo, Lola. Salamat po sa inyo Ang bait niyo po talaga. Kaya mahal na mahal ko po kayo Ganoon din naman ako, Apo. Kaya lahat ng magpapasaya sa'yo ay gagawin ko. Kaya sige na, tulungan mo na ako magluto para makakain na sinasalain. Opo. Sige po, Lola. Nagsaing at nagluto na nga maglola sa bahay ni Nasaleng at tinulungan naman sila na magkapatid. Balik naman sa mag-inang Melba at Maida ay tuwang-tuwa ang mga ito dahil sa madami silang pera. Madami palang pera ang matandang yun? Akalain mo yun? Oo nga po, Mama. Nakasingil ka sa kanila ng doble. Ganun talaga, anak. Kapag mga mangmang, ang daling takutin at utuin. Kaya nga po, Mama Pahingi ako ng pera Bibili ako sa tindahan. Sige anak, tayo. Ililibre ko kayo kasama ng mga alalay natin mga tanod. Nagkatinginan na lamang ang dalawang tanod, napailing-iling dahil sa sama ng ugali ng mag-ina. Wala din silang nagawa kundi ang sumunod dito. At nang makarating nga sila sa tindahan, ay bumili ang mga ito. Dahil madaming bumibili ay nagtaas pa ng boses si Maida at nagwika na siya umunang unahin at nauuhaw na ito. Dahil ayaw naman ng gulo ng iba, ay pinauna siya ng mga ito. Kaya tiningnan pa siya ng masama ng tindera. O ano? Bakit ganyan ka kung makatingin, Aling Berta? Bigyan mo kami ng 4 na soft drinks, yung malamig Bilisan mo at nauuhaw na ako. Wala nang nagawa ang tindera, kundi sundin na lamang ito at ibinigay na ang 4 na soft drinks dito. Ayan, may patingin-tingin ka pa, susunod ka din naman pala. O ito ang bayad, sa'yo na yung sukli. Ngunit hindi pera ang naibigay nito, kundi dahon, kaya sinabihan siya ng tindera. Ano to? Dahon. Kailangan ko ay pera, hindi dahon, Maida. Anong dahon, Aling Berta? Huwag niyo nga akong pinaglololoko dyan, ha? Hindi kita niloloko. Ayan, nakita nilang lahat na dahon ang ibinigay mo. Anong dahon? Teka nga lang. Tiningnan nito ang kanyang bag at wala itong nakitang pera dahil puro dahon na ang laman nito. Teka, ba't naging dahon to lahat? Pera to kanina. Nasaan ang mga yun? Ay nako, lumang tugtugin na yan, Maida. Magsabi ka na lang kung wala kang pambayad. Anong wala? Madami akong pera kanina dito Sabay tingin ito sa mga tanod at sa anak nito. Nasabay tanggi naman ng mga ito dahil siya lang naman ang humawak ng pera na binayad sa kanila ni Lola Delia. Dahil dito ay napahiya pa si Maida sa maraming tao at umalis na lamang nang hindi nagbabayad.
Ang lakas ng loob ug madali. Wala palang pambayad. Ililista kong nangalang kay Kapitan. Balik naman kina Daday, Lola Delia, ay luto na ang sinaing at ulam, kaya pinakain na nila ang mag-iina. Celia, kumain ka na. Para naman mabilis kang gumaling. Kaya hindi ka gumagaling sa sakit mo. Palagi kang gutom. Seleng? Perting? Kain na din kayo? Paano kayo, Daday? Sa bahay na kami kakain ni na Lola. Maaga pa naman at busog pa ako. Sige na, para naman may lakas din kayo. Siya nga pala. Bukas, kumuha kayo ng mga gulay doon at mga prutas sa taniman ko. Yun ang ibenta nyo, kaysa naman sa mga laboong. Salamat po, Lola Delia. Salamat po sa tulong nyo sa amin, Nana Delia. Ulayan, Celia. Mabuti paggaling mo. Doon ka na magtrabaho sa akin. Para naman may kasama ako sa pag-aalaga ng mga hayop at taniman ko. Matanda na din kasi ako, kaya kailangan ko na ng makakatuwang. Talaga po? Naku, maraming salamat po, Nana Delia. Malaking tulong po sa amin yun ng mga anak ko. Makakapag-aral na ulit si Saling. Paano? Uuwi na kami. Magpasabi ka na lang kay Saling kapag may kailangan kayo. Tayo na, Apo. Sige po, Lola. Babay, Seleng, Perting, Aling Celia. Babay din sa'yo, Daday. Salamat muli sa'yo ng Lola Delia mo, ha? Umuwi na nga ang maglola sa kanilang bahay. At masaya naman si Daday sa ginawa ng kanyang lola na pagtulong kina Saling. Samantala sa mag-inang Maida naman at Mabel, ay napagalitan sila ng kapitan dahil sa ginawa nila at napahiya ito sa mga tao. Kung ano kasi ang sama ng ugaling ng mag-ina, ay kabaliktaran naman ito ng kapitan. Personal pang pumunta ng tindahan at humingi ng tawad, at ganoon din sa mag-inang Saling at Celia. Mas lalong nanggalaiti sa galit si Aling Maida, kaya nag-isip ito ng paraan upang makaganti. Lalo na sa ginawa ni Lola Delia, dahil sa may kutob itong may ginawang kakaiba ang matanda. Dahil imposible namang maging dahon na lamang ang pera ng basta-basta. Lingi din sa kaalaman ng iba, ay may mga kamag-anakan itong mangkukulam. Balik naman sa maglola kinabukasan. Walang pasok sina Daday, kaya maaga itong nagising at inabangan sina Saling. O Apo, ang aga mo namang nagising. Magandang umaga po, Lola. Inihintay ko po sina Saling at Perting para po tulungan ko silang mga mga gulay na ibibenta po namin. Ganoon ba? Mag-almusal ka na muna dito, Apo. Kumain nga muna si Daddy ng almusal at maya-maya ay dumating na si Saling. Mag-isa lang ito at pinaiwan nito ang kapatid para may magbantay sa kanilang ina. Magandang umaga, Saling. Alika, pasok ka. Magandang umaga po, Lola Delia. Sa'yo din, Daday. Maupo ka, Saling. Kumain ka muna para may lakas kayo maglako ni Daday mamaya. Oo nga, Saling. Upo ka na dito. Eto, may itlog at sinangag ko. May hotdog din. Kain ka na. Sige, Daday. Salamat. Kumain na nga ang dalawa at pagkatapos ay lumakad na para manguha ng mga gulay na kanilang ibebenta. Hinayaan naman ni Lola Delia ang apo, kahit na kung gugustuhin ay pwede niya namang tulungan sina Saling at wag na itong pagtindahin. Pero mas ninanais ng matanda na hayaan na lamang sa ganitong paraan para na din matuto ang kanyang apo sa buhay. Lola, aalis na po kami ni Saling, ha? Sige, Apo, mag-iingat kayo. Lumakad na nga ang dalawa. Gaya ng dati, ay pinasundan na naman sila ni Lola Delia sa mga salagubang. Naglako na nga ang magkaibigan ng mga pinitas nilang gulay at nauna silang pumunta sa tindahan ni Aling Berta. Magandang umaga po, Aling Berta.
O Daday, magandang umaga din. Kasama mo pala si Seleng. Opo, Aling Berta. Nagtitinda kami ng gulay. Tinutulungan ko po si Seleng kasi may sakit po ang nanay niya. Kaya bawal po muna kayong mangingi sa taniman ni Lola kasi pinipenta na namin ang mga bunga doon. Ganoon ba? O siya, sige. Akala ko, libre at padala ng lola mo. Binibenta niyo pala. Sige, pabili ako niyang talong at patola. Saka yung guyaban pabili din. Sige po, Aling Berta. Nilagay na nila sa supot ang mga ito at ibinigay kay Aling Berta. O ito, bayad ko. Sa inyo na ang sukli, Daday, para makatulong sa nanay ni Seleng. 100? Kulang to, Aling Berta. Ano bakit kulang? 10 talong lang naman yung binili ko sa inyo at 2 patola at 1 guyabano. Kulang po kayo ng 50, Aling Berta. Bakit? Magkano ba dapat? Magkano ba ang mga gulay na benta ninyo? Ang talong po, 10 piso ang isa. Tapos ang patula, 15. At ang guyabano, 30. Kaya kulang kayo ng bayad. Ang mahal naman, Daday. 1 pirasong talong ba ikamo? 10 piso. Ibabalik ko na lang ito. Hindi pwede, Aling Berta. Ano, return? Na-exchange kami dito, kaya bayaran niyo na. Grabe ka naman, Daday. O siya, sige. Eto na. Salamat, Aling Berta. Pero na Seleng, sa iba naman tayo. Napakamot na lamang ng ulo si Aling Berta kay Daday dahil wala itong nagawa. At nagpatuloy naman sa paglalakad ang 2 bata. Ganoon din ang ginawa ni Daday, kaya napaubos nila ang mga dala nila at malaki ang kanilang benta. Kaya bumalik muna sila sa bahay ni na Daday. Lola, nandito na po kami. O apo, kamusta? Eto po, Lola, napaubos namin ni Seleng ang mga prutas at gulay. Eto nga po, naka500 kami. Aba, talaga 500 sa prutas at gulay. Konti lang naman ang dala ninyo. Paano kayo nakabenta ng 500? Siyempre, Lola, tinaas na namin ang presyo para madami kaming benta. Sinabi ko kasi na kapag hindi sila bumili, hindi sila makakaingin ng libre sa taniman nyo. Saka pa rin naman si nanay ni Seleng yung kita, kaya nagbabayad naman sila kahit mahal. Ganun ba? Ang galing mo naman na po. O siya, sige, magpahinga na muna kayo. Sige po, Lola, pero sasamahan ko po si Seleng mamaya sa kanila, Lola. O siya, sige na. May gagawin din ako. Nanganak ang alaga nating baboy, kaya magiging abala ako, apo. Bahala ka na muna. Matapos man ang halian sina Daday at Seleng, ay pumunta na sila sa bahay nila Seleng. Ngunit dumaan muna sila sa tindahan para bumili ng gamot. Magandang tanghali, Aling Berta. Oh, ano na naman, Daday? Hindi na ako bibili ng binibenta mo. Ang mahal-mahal. Hindi naman po kami nagbebenta, Aling Berta. Bakit? Masama po ba ang loob niyo sa akin? Paano hindi sasama ang loob ko? Ang mahal-mahal na nga ng talong na benta mo. Puro uod pa. Ayos nga yun, Aling Berta. Ang ibig sabihin, natural at organic po yun. Organic nga, hindi naman makain. Sayang tuloy ang binayad ko. Ano kailangan nyo? Bibili po kami ng gamot sa lagnat, Aling Berta. Sige, ilan ba? 5 piraso lang po. O ito, 20 lahat. Tig-4 ang isa niyan. Sige po, Aling Berta. Ito po ang bayad. 500.
20 lang naman ang bibilhin niyo. 500 ang pera mo. Wala pa akong panukli. Binayad ko pa nga sa inyo. Wala po pala kayong panukli, Aling Berta. Wala pa. Wala pa nga akong benta ngayon. Hindi pa aabot sa 500 nito. Ganun po ba, Aling Berta? Sige po, ilista niyo na lang po. Salamat po, Aling Berta. Tara na, Saling. Sandali, Daday. Ay nako. Naisahan na naman ako ng batang yon. Hindi bale eh. Ililista ko na nga lang. Wala nang nagawa si Aling Berta kundi ilista ang kinuha ng dalawa at agad na din silang tumungo sa bahay ni Saling. Nay, narito na po ako. Kasama ko po si Daday. Hello po, Aling Seya. May gamot po kaming binili para sa inyo para mabilis na po kayong gumaling. Salamat sa'yo, Daday, sa pagtulong mo kay Saling ha. Wala po yun, Aling Seya. Magpagaling na po kayo. At dahil nga sa tulong ni Lola Delia at Daday, ay gumaling nga ang ina ni Saling na si Celia. Kaya kinuha itong katuwang ni Lola Delia sa kanyang bakery. Naging maayos na ang buhay na mag-iina at akala nila ay ayos na ang lahat. Nagkakamali ang mga ito. Dahil isang araw ay nagulat si Aling Celia nang pumunta ito sa kulungan ng mga baboy na kanyang binabantayan at nakitang kulang na ng 2 ang mga biek na kanyang inaalagaan. Kaya naman kaagad niya itong sinabi kay Lola Delia. Nana Delia, kulang po ang mga biek. Kulang po ng 2. May nagnakaw po ata ng mga ito. Oo, Celia, alam ko. At hindi lang sa biek, pati na din sa mga tanim ko at sa mga manok ko. May nawawala. Ipaalam na po natin kay Kapitan ito, Nana Delia. Wag na, Celia. Hayaan mo na ang mga yon. At hindi na naman din makakaulit ang mga yon. Ano po? Hahayaan na lamang po natin, Nana Delia? Oo, hayaan mo na. Sige na, tulungan mo na lang akong linisin ang mga kulungan ng mga baboy. Nilinisan na lamang ni Lola Delia at Celia ang mga kulungan. Pero habang naglilinis, ay napakuyom naman ng kamao si Lola Delia at pilit na pinapakalma ang sarili. Dahil alam na kung sino ang may gawa ng pagnanakaw at paninira ng kanyang mga pananim. Pero pinipigilan ito ang kanyang sarili hanggat maaari para hindi na ito makapanakit pa ng iba. Samantala sa paaralan naman ni Daday at Saling, nakita nila si Melba, kaya iwas na sana ang 2 pero tinawag sila ng mga ito. Sandali, Daday. Saling, hintay. Ano na naman ang kailangan mo, Melba? Aapin mo na naman ba si Saling? Hindi kita hayaan. Hindi, Daday. Ihingi lang sana ako ng tawad sa inyo. Patawad sa ginawa ko, ha? Talaga po, Melba? Umihingi ka ng tawad sa amin? Oo, Saling. Eto nga, may dala akong kakanin para sa inyo. Bilang patunay na humihingi ako ng tawad. Wow, salamat, Melba. Ano, Saling? Patawarin na natin si Melba? Oo, Daday. Wala naman akong galit sa kanya eh. Kaya pinapatawad ka na naman, Melba. Salamat ah. Kainin niyo na yan. Masarap yan. Kinain na nga ni Daday at Saling ang bigay na pagkain ni Melba sa kanila. Kaya napangiti si Melba at nagpaalam na mauuna na ito sa kanila. Paano? Bati na tayo, Daday at Saling ha? Mauuna na ako sa inyo. Sige, Melba. Salamat sa kakanin na bigay mo ha. Oo nga. Sige, Melba. Paalam na. Lumakad na din ang 2 pa uwi ng bahay dahil ando naman ang nanay ni Saling kina Daday, kaya sabay na silang pumunta sa bahay nila. Samantalang kay Melba naman ay lumapit ito sa kanyang inang si Maida. Ano anak, nakain ba nila ang bigay mo? Opo, Nay. Naubos nga po nila eh. Magaling. Ngayon, lagot sila sa akin.
Balik naman sa dalawang bata, nang malapit na sila sa kanilang bahay, ay biglang sumakit ang tiyan nilang dalawa. Kaya namumutlang tinawag ni Daday ang kanyang Lola Delia. Mabilis namang lumabas ng bahay at agad na pinuntahan ng apo. Daday, apo, ano nangyari sa inyo ni Saleng? Lola, masakit po ang tiyan ko. Ganon din po yata si Seleng. Ano? Celia, dali, tulungan mo ako. Ipasok natin ang mga bata sa loob ng bahay. Nakita din ni Celia na namumutla si Saleng, kaya agad nila itong pinasok ng bahay at inihiga ang dalawa. Alam na kaagad ni Lola Delia ang nangyari sa kanyang apo at kay Saleng. Dali, Celia, kumuha ka ng sariwang itlog. Nalason sila. Ano po? Nalason? Sige, sandali po, Nana Delia. Kukuha na po ako. Mabilis na tumakbo si Celia at nagpatulong sa anak nitong si Berting na kumuha ng itlog sa manukan nila, kaya mabilis na tumakbo ang dalawa. Kunding tiis na lang, apo. Magbabayad sa akin na may gawa nito. Magbabayad sila. Kumuha din ng papel si Lola Delia at nilagay sa basong may tubig at inalagay dito ang papel na sinulatan niya ng orasyon. Pinainom kina Daday at Saleng. Nawala ang pamumutla ng dalawa at tama din ang pagdating ni Celia at Berting na may dalang itlog. Kaya agad na biniyak yun ni Lola Delia at kinuha pa ang pula ng itlog at pinainom kina Daday at Saleng ang mga puti nito. Ilang sandali lang ay napasukan ng itim at mabahong likido ang dalawa. Doon na gumaan ang pakiramdam ng mga ito. Ayos ka na ba, apo? Ikaw din, Saleng. Salamat po, Lola. Akala ko, mamamatay na po ako kanina sa sakit ng tiyan. Sisingilin natin ang may gawa niyan sa'yo, apo. Humanda sila. Matagal akong nananahimik at ayaw ko na sanang bumalik. Pero kung kapakanan mo na ang nakataya, hindi na ako magdadalawang isip na balikan ang mga nakaraan ko. Biglang nanindig ang balahibo ni Celia at Berting. Nang marinig si Lola Delia na parang nasa ilalim ng lupa, nagmumula ang boses nito at nanlilisik din ang mga mata. Samantalang dahil sa nangyari ay nakatulog sina Saleng at Daday sa pagod. Kaya sinabihan ni Lola Delia si Celia na iwan na lamang muna doon sa kanila si Saleng at siya na ang bahala. Umuwi na ito kasama ang isang anak na si Berting. Sige po, Nana Delia, hindi po ba ako tatawag na manggagamot para masigurado ang kalagayan ni Saleng at Daday? Hindi na, at ayos na sila. Ako na ang bahala. May gagawin akong pagsisisihan na may gawa nito sa kanila. Sige po, Nana Delia, kayo po ang bahala. Aalis na sana si Celia nang sabihan siya ni Lola Delia na may sasabihin ito sa kanya. Kaya lumabas sila ng kwarto at pinabantayan muna kay Berting ang dalawang tulog na bata. Bakit po, Nana Delia? Ano po ang gusto niyong sabihin? May pagtatapat ako sa iyo, Celia. Kahit ang apo ko ay hindi alam ang tunay kong pagkatao. Ano po ang ibig niyong sabihin, Nana Delia? Isa akong mambabarang, Celia. Isa sa malakas na mambabarang. Ano po? Isa po kayong mambabarang dati? Oo, pero hindi ako masamang mambabarang. Sa katunayan ay madami akong natutulungan dati at kinalaban ang mga masasamang mangkukulam at aswang. Pero dahil din sa pagtulong ko, ay binalikan ng aking nakalaban ng aking anak, ang nanay ni Daday. Hindi ko ito nagawang mailigtas, kaya lubos ko yung pinagsisihan. Kaya naman matapos kong patayin lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ng anak ko, itinigil ko na ang pambabarang at namuhay ng payapa kasama ng apo kong si Daday. Pero sa nangyari sa apo ko, ay mukhang kailangan kong bumalik sa dating ako. Nana Delia, maaari naman pong huwag kayong bumalik sa dating kayo. Humingi tayo ng tulong sa albularyo para malaman natin kung sino may gawa nito kay Daday at Saleng. Alam ko na kung sino, Celia. Si Kapitan at ang asawa nitong si Maida. Si Maida ang nanglason kina Daday at Saleng sa pamamagitan ng pagbibigay ng kakanin sa kanila gamit ang anak nilang si Melba.
Ano po? Si Maida na naman? Pero paano naman po nadamay ang kapitan dito? Mabait po si kapitan. At hindi po siya kagaya ng asawa niya na masama ang ugali. Yun ang akala niya, Celia. Ang totoo ay may sekreto din ng kapitan na hindi niyo alam dahil... Ano po ang ibig niyong sabihin, Nana Delia? Ang kapitan na nag-uutos na siraan ng pananim ko at nagnanakaw ng manok at biik ko, Celia. Ano po? Bakit naman yung gagawin ng kapitan? Parang napakababaw naman po ata ng rason para magnakaw pa siya ng biik at manok sa inyo. Dahil aswang siya, Celia. Kinakain niya ang mga manok at biik at ako ang dating nagbibigay sa kanya noon. Pero nung nagsimula kami mag-away ng asawa niya, ay tumigil na ako magbenta sa kanya. Kaya binantaan niya ako, nasisirain ang mga kabuhayan ko. Pero lingid sa kaalaman niya na alam ko ang sikreto niya. At ngayon, ang apo ko naman ang punteriya nila. Kaya ngayon hindi na ako mananahimik na lamang. Ano po? Aswang ang kapitan? Totoo po bang sinasabi mo, Nana Delia? Oo, Celia. Aswang ang kapitan at mangkukulam naman ang asawa nitong si Maida. Pero malas nila at apo ko ang pinuntirya nila. Kaya humanda sila sa akin. Malalasap nila ang bangis ng isang malakas na mambabaraang. Ano po ang gagawin niyo, Nana Delia? Iwan mo sa akin sa saling, Celia. Dahil hindi pa tapos ang ginawa sa kanila. Babalikan sila mamaya ng aswang. Dahil sa inaakala nito na may nangyari na sa mga bata. Kaya abangan ko siya mamaya. Kung ganon, tutulong na lang po ako sa inyo, Nana Delia. Baka kailanganin niyo po ang tulong ko. Huwag na. Makakasagaba lang kayo, Celia. Huwag ka mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Hindi mapapano sa saling dito. Ang mabuti mong gawin ay umuwi sa inyo. Magtawag ka ng albularyo. Papuntahin mo dito kinabukasan bago sumikat ang araw. Sige po, Nana Delia. Yun po ang gagawin ko. Lumakad na nga si Celia pauwi sa kanila kasama si Berting at iniwan na si Lola Delia. Nag-umpisa na maghanda ang matanda. Kinuha nito ang libretang itim na kanyang ibinaon sa gitna ng kanilang bahay at muling binasa niya ito. Habang nag-uorasyon ang matanda, ay nagsisiliparan ang maraming salagubang papasok ng kanilang bahay. Inutusan niya ang mga ito na maghanda. Matapos makapagkarga ng mga orasyon na pangbakod, ay kinuha nito ang mga damit ni Nasaling at Daday, na kanilan itong binihisan at isinalang ito sa ginawang pausok habang nagbabanggit ng mga Latin na dasal. Ngayon, humanda kayo. Ibabalik ko sa inyo ang ginawa niyo sa apo ko. Matapos ngang mag-orasyon ni Lola Delia, ang mga damit ng dalawang bata ay inilagay niya ito sa gitna ng kanilang bahay at naghintay. Sumapit ang gabi. Kumuha ng isang itim na manok si Lola Delia at ginilitan niya ito sa leeg. Pinatulo ang dugo nito paikot sa damit na hinubad ng dalawang bata at nagsindi din ng mga kandila paikot dito. Kinuha din ito ang atay ng manok at inilagay sa baon ng niyog. Ipinatong sa mga damit na nasa loob ng paikot ng mga kandila na magsisilbing pain sa mga aswang. Sinigurado din ni Lola Delia na may mga pangontrang nakalagay sa kwarto kung saan natutulog ang dalawang bata. Bago nito buksan ang kanilang pinto, ay naghintay sa kanyang paparating na mga bisita. Lumalim na nga ang gabi. Nakarinig na ito ng mga kaluskos sa labas ng kanilang bahay. At sa pahiwatig din ng mga alaga nitong mga salagubang, ay alam na niya na dumating na ang kanyang mga bisita. Hindi nga nagtagal, ay dahan-dahan ang lumantad ang mga ito sa kanya na pumasok pa sa pintuan nila. At ito nga ay ang kapitan at si Maida na umiiyak. Nagwika si Maida na magbabayad umano ito sa ginawa niya sa kanyang anak. Kaya tatapusin niya ito kasama ng kanyang apo. Binalikan ko lang naman ang ginawa mo sa apo ko at sa kaibigan niya. Tapos ako ang sisisihin mo
Dahil namatay ang anak mo. Kung hindi mo sana nilaso ng apo ko, hindi sana mangyayari sa anak mo yan. Nanggagalaiti sa galit si Maida at ang kapitan dahil sa namatay ang batang si Melba. Dahil sa pagbalik ng ginawa nilang panlalason kina Daday at Seleng. Nagwika ang kapitan na hindi niya alam na may karunungan pala ito sa kaliwa. Pero kahit ganoon ay hindi siya makakaligtas sa kanya at magbabayad siya sa ginawa niya sa anak nito. Kayo ang dapat sisihin sa sinapit ng anak niyo. Bata pa ay mali na ang pinapakita niyong asal dito. Ginamit niyo pa ito para lang maisakatuparan ang balak niyong paglason sa apo ko at sa kaibigan nito. Kaya wala kayong dapat sisihin kung siya ang binalikan ng ginawa kong karma yan sa inyo. Sinugod na ng kapitan si Lola Delia, pero hindi ito nakaabot nang madaming salagubang ang umatake dito na ikinagulat naman ni Maida dahil hindi niya inaasahan yon. Habang inaatake ng mga salagubang ang kanyang asawa ay sumugod din ito. Sinalubong din ito ni Lola Delia at nagpambuno sila. Kahit matanda na ay hindi ito magawang madaig ng aswang na si Maida. Wala ka pa sa napatay kung mas malakas sa'yo. Binalibag ito ni Lola Delia kaya napatumba ito at napahiyaw. Hinugot naman ng matanda ang kanyang punyal. Akma na sanang lalapitan si Maida. Ngunit bigla na lamang nagsilaglagan ng kanyang mga salagubang at nakita nito ang isang pamilyar na mukha. Ito ay isa sa nakalaban niya noon na mangkukulam. Kaya hindi nakapaghanda si Lola Delia na kasama pala ito ni Maida at ng kapitan. Bago pa niya masaksak si Maida ay nakabangon na ito at ganoon din ang kapitan na aswang na nagawang makawala sa mga salagubang nito. Hindi, Minerva, paano buhay ka pa? Kumusta Delia? Mahal kong kaibigan. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko alam na buhay ka pa pala. Narito ako para tapusin ka. Biglang napasangga si Lola Delia nang sugurin ito ng aswang na kapitan. At dahil nabasag ang mga karga nito, dahil sa ginawa ng dati nitong kalaban na hindi niya inaasahan, kaya nagawa siyang makalmot ng aswang. Ano Delia? Wala ka palang binatbaat kapag hindi ka nakahanda. Ngayon, pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa mga kalahi ko noon. Matapos kitang patayin, ay susunod ko ang apo mo. Kung gusto mong patayin ng isang tao, Minerva, ay gawin mo muna bago ka magsalita. Nag-orasyon si Lola Delia at tinawag ang kanyang mga alagang salagubang para tulungan siya sa laban at sinugod ng mga ito ang matandang mangkukulam na si Minerva. Inutusan namang kukulam ang mga alagad nitong aswang na sugurin si Lola Delia para hindi nito magawang makontrol ang mga salagubang. Sinugod ng aswang na kapitan at Maida si Lola Delia pero hindi sila umabot nang may nagsaboy ng asin sa kanila at ito ay sina Daday at Seleng na kapwa na gising kaya napahiyaw at napaatras sa mga ito. Apo, gising na pala kayo. Madali kayo. Bumalik kayo sa kwarto. Papanganib dito. Hindi Lola, hindi kita iiwan. Tutulungan kita. Ako din Lola Delia, hindi kami natatakot sa aswang. Kaya talunin mo sila. O nga Lola Delia, talunin mo ang bang kukulam na yan. Sige sa pagbanggit ng orasyon si Lola Delia, habang sige pa rin sa pagsugod ang mga alaga nitong salagubang sa mangkukulam. Tapusin na natin ang laban natin, Minerva. Lumakas ang hangin at napatilapon pa ang mga aswang sa labas ng bahay nila habang nakatakip naman sa mga mukha nila sina Seleng at Daday dahil sa lakas ng hangin. Sige Lola Delia, talunin mo yung pangat na mangkukulam na yan. Sabay na nagbanggit ng mga sinaunang Latin na dasal ang dalawang magkalaban. At dahil nga natigil si Lola Delia ng matagal na panahon at nagkaedad na, ay nagawa siyang madaig ng kalaban
Kaya tinamaan ito ng orasyon na tumago sa kanyang pananggalang. Napasuka ito ng dugo. Pero ganoon din ang kanyang kalabang mangkukulam na si Minerva. Halos pantay lang sila ng pinsala. Ginamit ni Lola Delia ang kalamangan nito bilang isang mambabarang. At yun ay ang pagkakaroon ng mga alagang salagubang. Kaya inutusan niya ito na tapusin ang kanyang kalaban. Sinugod ng mga salagubang ang matandang mangkukulam na si Minerva. Kaya nagawa siyang mapatay ni Lola Delia. Dahil sa nangyari ay hindi na din makagalaw ang matanda at napaluhod na lamang. Mabilis naman itong nilapitan ni Nasaleng at Daday para alalayan. Lola? Ayos ka lang ba? Apo, dali, hindi pa tapos apo. May mga kalaban pa. Magmadali kayo. Pumasok kayo ni Saling sa kwarto para hindi kayo magalaw ng kalabang aswang. Hindi kita iiwan, Lola. Dali, Saling. Tulungan mo ako. Ilahan natin si Lola papunta sa kwarto. Hindi lang nga ng dalawa ang nangihinang si Lola Delia papunta sa kwarto. Pero hindi na sila nakaabot nang lumundag sa harapan at likuran nila ang mag-asawang aswang na kapitan at si Maida. Ngayon, wala na kayong kawala. Maipaghihiganti ko na din ang anak namin na pinatay mong matanda ka. Makikita mo kung paano ko kitalan ng buhay ang apo mo sa harapan mo mismo. Inatake ni Maida ng matutulis na kuko nito si Daday. Pero niyakap ni Lola Delia ang apo kaya ito ang tinamaan. Muli ay napasuka ito ng dugo. Napaiyak naman si Daday sa nakitang kalagayan ng kanyang Lola Delia na kahit mahina na ay pinoprotektahan pa rin siya nito. Matigas kang matanda ka ha, pero ngayon wala ka ng kawala. Susugod pa sana muli si Maida nang sumigaw si Daday ng tama na. At dito ay muling humangin ng malakas na nagpatilapon sa mag-asawang aswang. Nagulat ang dalawa nang makita ang nanlilisik na mga mata ni Daday na nakatayo ang buhok. Maging si Saling ay nagulat din sa itsura ng kaibigan. At sa mahinang boses ni Lola Delia ay napasabi ito na utusan umano ni Daday ang mga salagubang na alaga niya. Yun nga ang ginawa ng batang si Daday. Kaya sinugod ng mga salagubang sina Maida at ang asawa nito. Noong una ay naiilagan pa nila ito. Pero nagulat sila nang hindi na mga salagubang ang umaatake sa kanila, kundi na may kasama na itong mga balang. Hanggang sa dapuan sila ng mga ito sa katawan at pinagkakagat. Dahil sa dami ay walang nagawa ang mag-asawang aswang, kundi ang mapahiyaw na lamang. Hanggang sa mamatay ang mga ito na unti-unting kinakain ng mga balang ang katawan nila. Nagawa nilang mapatay ang mga ito. At pagkatapos ay muling kinumusta ni Daday ang kanyang Lola Delia. Ngunit mahina na ito. Kaya napapaiyak naman ang batang si Daday. Sinabi ni Lola Delia sa apo na patawarin siya nito kung itinago nito sa kanya ang tunay niyang pagkatao. Dahil gusto lang sana nitong bigyan siya ng maayos at normal na buhay. Ngunit mukhang nakatadhana umano sa kanya na siyang magmamana ng kanyang maiiwan. Kaya ibinigay ni Lola Delia kay Daday ang libretang itim nito at sinabing gamitin niya umano ito at pag-aralan dahil matalinong bata naman umano ang apo niya at alam niya na hindi ito gagawa ng masama. Matapos maghabili ni Lola Delia sa apo, ay dito na ito nawala ng buhay. Kaya napahagulhol naman sa iyak si Daday. Hindi naman ito iniwan ni Saling hanggang sa sumapit ang umaga. At dumating na nga si Celia kasama ng albularyo, kagaya ng sinabi sa kanya ni Lola Delia. At dito nito nakita ang lahat. Ang bangkay ng mangkukulam, bangkay ng mag-asawang aswang, at bangkay ni Lola Delia. Nakilala naman ng albularyo si Lola Delia na isang mabait na mambabarang at nagbigay respeto pa ito sa walang buhay na katawan ng matanda. At dahil nga doon, ay si Daday na ang nagmana ng ari-arian ng kanyang Lola Delia. At doon na din tumira sina Celia at Berting,
kasama si Saling sa kanilang bahay. At dahil sa nangyari ay lumaya sa lugar ang pamilya ng kapitan. Lumipas ang mga taon. Naging dalaga na si Daday. Naging bihasa ito sa pagiging mambabarang, pero ginamit na ito sa kabutihan at pagtulong sa iba, kagaya noon ng kanyang Lola Delia. At dahil gamit nito ang karunungan mula sa kaliwa para tumulong laban sa mga kampo ng dilim, ay binansagan itong Daday, ang puting manggagaway. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay magustuhan ninyo. Hanggang sa muli at magandang araw pong muli sa lahat.